Vai, vai, via. Ang footage na ito ay mula sa TikTok at talagang mapapatanong ka sa kung totoo nga ba talaga ang mga poltergeist. Ito ay naganap habang naglilinis ang dalawang staff ng store. Panoorin mong mabuti ang susunod na mangyayari. Nakita mo ba ang map bucket na gumalaw ng kusa? Ayon sa mga paranormal expert, ang poltergeist ay malalakas na espiritu na may abilidad na saktan ang mga gusto nila. Hindi tulad ng mga dark figure, multo o ano pa mang bagay. Ang mga poltergeist ay kayang makipag-interact sa mga buhay at kayang magdulot ng panganib. Well, may mga skeptical at kahit ako ay napaisip sa maaaring sanhi lamang ito ng tubig na nabuo sa sahig, kaya dumulas ang mop bucket. Pero kung pagmamasdan mong mayigi, ay tila ba may kakaiba? Actually, nag-viral talaga ang footage na ito dahil sa debate na kinasangkutan nito. Kung poltergeist nga ba ito o dumulas lang ba talaga? Either way, ano sa tingin mo? Ito ay nakuna ng CCTV footage na naganap sa loob ng isang theater room na puno ng mga manikin. Natuklasan lamang ito nang i-review ang CCTV camera na nasa loob nito. Well, panurin natin to. Misteryosong nagbukas ang pintuan at muling nagsara na tila ba may pumasok rito. Pero nakita mo ba? Biglang umikot ang ulo ng manikin sa itaas at direktang tumitig sa camera. Wait lang guys, kinilabutan ako sa ulo ng manikin. Di kalaunan, tumilapon ng isa pang ulo sa sahig at dito na nagumpisang magsitilapon ang iba pang mga ulo ng manikin sa paligid. Well, yung ulo pa lang na umikot ay talagang nakakakilabot. I hate to say this but I don't really like manikin. But as always, ano sa tingin mo ang nakakakilabot na pangyayaring ito? Mangungulekta ka pa ba ng manikin? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay nakunan habang nagra-rides ang mga lalaki sa madilim na daanan ng kabundukan. Ngayon, pagmasdan mong mabuti kung may makikita ka ba sa itaas ng puno na kakaiba.
Nakita mo ba? Isang maputlang imahe ang nasa itaas ng puno. Ayon sa source ng bidyong ito, isa itong kuntilanak, isang mapaghiganting espiritu o multo na pinaniniwalaan sa Indonesia at Malaysian folklore. Ito ay galit sa mga lalaki dahil sa kalunos-lunos na nangyari sa kanya matapos mamatay sa panganganak. Napaka-agresibo ng kuntilanak at talagang kumikitil ng biktima nito. Sinasabing lumalabas ito tuwing kabilugan ng buwan at pag may narinig ka ng iyak ng bata sa paligid ay malamang sa malamang ay nasa malapit lang ang kuntilanak. Well, i-double check nyo na rin at baka may masasamang nilalang na nag-iiwan ng bata. Ay, by the way, ang kuntilanak ay talagang popular at magpahanggang ngayon ay malaki ang paniniwala ng mga Indonesian at Malaysian sa nilalang na ito. Well, kaya mo bang makakita ng real kuntilanak? At mahalin na rin natin ang mga babae para hindi magkaroon ng kuntilanak sa Pilipinas. Hindi, joke lang guys. What? Bro, what are you talking about, man? Ito naman ay mula sa popular YouTube channel na Franco TV na pumunta sa old abandoned house na pinaniniwalaang extremely haunted. Ayon pa kay Franco, ang espiritong naninirahan sa bahay ay lumalabas at nakikita ng mga taong dumaraan sa highway tuwing madaling araw. Deep out into the mountains where there is a very well-known haunted house where spirits tend to come from the house and roam through the road. And the reason why that is because a girl that is supposed to have lived in this house, her entire family. I'm going to go over the story while I'm exploring the location, but as of right now, let's get into the video. Kaya naman nang magkaroon ng permiso si Franco sa dating may-ari ng bahay ay nag-imbestiga siya sa loob at ito ang nakakakilabot na nakunan niya. I know it looks a little bit dark. I'm going to switch to night vision now so you guys can see a little bit better. I do have some night vision shots around the house at night. But look at this. Over here in the road is where there will be many car accidents where people swerve out of the way to avoid the spirits that would supposedly be coming from this very house. Let me go ahead and switch into night vision so it's not too hard to see. But this is the house here. And right up there in the second floor somewhere is where a girl, one of her sisters and one of the family members, but the rest of the family has been discarded of throughout the house. Named Violeta, which in English would mean violet. I'm going to be asking Violet tonight if it's okay. So, Violeta, ¿está bien que yo soy aquí en el casa tuyo? Violeta, is it okay that I could be in here? Violeta. Oh my God. This is with color now. This is that creepy room. In a minute, I'm going to show you guys the drain where the bodies were discovered. And she had like 4 family members, I believe. All her siblings were, and their bodies were thrown inside that hole there. Right now, I have the EVP. I'm gonna go ahead and start asking questions, seeing what responses I get. Violeta, what is the name of the demon that possessed you to kill your family? Oh,
just got a loud bang from in the room. Was that you? Thing is, I don't know if that came from in this room or upstairs. That's Violetta's room upstairs. There's cockroaches everywhere. In here is where the bodies were found. There's cockroaches all up in there. But if you look in here, there isn't any bodies anymore. There's just coke, coins, and stuff. But there was a lot more bodies in here as well that they took out. And what still remains is that. People paying trip. I was told by the owner not to go down there, so I'm not going to be going down there. Plus, there's a ton of cockroaches in there. But her family's bodies were found in here, and they were all except for the father. But yeah, she did all their heads through the bodies in here. Nang papakyat na si Franco sa bahay upang pumasok ay kapansin-pansin ng figurang mabilis na dumaan sa bintana. Nakita mo ba? Ang nakapagtataka ay mag-isa lamang siya sa lugar. So sino o ano ito? Di kalaunan ang static camera na nakalagay sa kabilang parte ng bahay ay nakakapture ng white silhouette sa isang hallway na unti-unting nawala papasok sa butas ng sahig. Naniniwala si Franco na ang nakunan niya ay paranormal entity at maging ang mga viewers nito. So ito kaya ang multo ng pamilyang namatay sa bahay? As always, kayo na ang humusga sa kung ano nga ba talaga ang nakunan ni Franco. Number 5. Ito ay mula rin naman sa TikTok na na-upload ni Francesca Batoys. Si Francesca kasama ang mga kaibigan nito ay nagpasyang magsagawa ng ritual na tinatawag na Bloody Mary. Ito ay ginagawa sa harap ng salamin upang isamon o palabasin ang espiritu ng Bloody Mary. Sinasabi sa legend na nagpapakita ito matapos mangitin ng Bloody Mary sa harap ng salamin ng paulit-ulit. Well, maaaring masama o mabuting espiritu ang magpakita. Kaya naman ang dalawang babaeng ito ay nagsagawa ng bagay na pagsisisihan nila. Vai tu. Io sarei qua. Ascolta, vai. Fai un attimo di sopra. Dai. Vai, via, fra. Nang paanda rin nila ang ilaw, ay laking gulat at takot nila ng isang figurang may maitim na buhok ang nakita nilang gumagapang sa dulo ng hallway. Naniniwala ang mga viewers na ito ay Bloody Mary. Well, siguro. Pero ikaw Kamulti, ano sa tingin mo ang nakuna nila? Real or gawa-gawa lamang? By the way, thank you so much sa patuloy na pagsuporta. Sa mga bago pa lang ay sana lagi kayong nandyan tulad ni Lodi Tanets. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like, malaking tulong po yan sa channel natin Kamulti. God bless sa inyong lahat and see you again.
Ah,